Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay kapayapanawa ang sumating lahat. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Marso at ang diwa na ating tatalakayin sa pagkakataong ito ay may ganitong pahayag at inyong pakinggan. Ang pananampalataya ng tao na nasang-ayon sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo ang ikaliligtas ng tao. Hindi po lahat ng pananampalataya ay nasang-ayon sa pagtuturo ng Ebanghelyo, sapagkat sa Biblia marami pong uring pananampalataya. Ang pananampalataya po na nasang-ayon sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo ay ang pananampalatayang makapagliligtas. Aalamin po natin kung ano at alin yung pananampalatayang makapagliligtas. Ano po ba ang patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa Ebanghelyo na kanyang ipinangaral? Pakinggan po natin dito sa aklat ng unang Korinto 15:1 hanggang 2 ay ganito ang nakasulat. Ngayon ay ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito ay ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ano po yung kalagayan at katangian ng ebanghelyo na ipinangaral sa atin ng ating Panginoon Kristo na pinatutunayan ni Apostol Pablo? Ang pananampalataya na sa inyo ay aking ipinangaral o ipinangaral ng mga apostol o ipinangaral ng mga mangaral na siya nating sinampalatayanan ay ligtas tayo sa pamamagitan ng ebanghelyo na sa atin ay ipinangaral. At yung aral na ebanghelyo na sa atin ipinangaral, yun po ang dapat nating tuparin. Sapagkat kung hindi po natin tinupad at nagkaroon po tayo ng pananampalatayang walang kabuluhan, sabi ng mga apostol, maliban na kung kayo nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Paano po magiging walang kabuluhan ang pananampalataya? Iliwanag po yan ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ng Mateo 23 at ang talata ay 23. Pakinggan ninyo, mga kapatid at mga minamahal na mga kaibigan, ang pagtuturo ng Biblia. Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo sa ikapo ng yerba buena at ng anis at ng komino, at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, nalilibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan na di gawin yaong iba. Kailan po nawawalang kabuluhan ang pananampalataya? Dahil sa inyong pinababayaan ang lalong mahalagang bahagi ng kautusan, tulad po ng pananampalataya. Sa mga kapatid, ang pananampalataya po ay isa sa lalong mahalagang bahagi ng kautusan na kung mapabayaan ng tao ay nawawalang kabuluhan ang pananampalataya. Mga kapatid, paano po natin nasisiguro yung pananampalatayang may kabuluhan? May kaliligtas ng tao at sa gayon ay ating natutupad ang kautusan ng Diyos. Sa aklat po ng Hebreo 11, talatang 1 ay ganito ang pahayag ng banal na aklat. 11:1 na aklat ng Hebreo atin pong pakinggan. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga kapatid, ano po yung pananampalatayang makapagliligtas, pananampalatayang may kabuluhan, pananampalatayang may kaugnayan po sa mga bagay na di nakikita? Ang bagay na nakikita, yan ang material matter. Mga bagay na material, bagay na ukol sa laman, hindi po makapagliligtas. Ang kinakailangan may pananampalataya sa mga bagay na di nakikita, at ang Espiritu hindi po nakikita, ngunit atin pong sinampalatayanan. Nakasulat po yan sa aklat ng Roma 8:24 hanggang 25, ay ganito naman ang ating matitiyak na minamahal na mga kapatid.
Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Nadapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Nadapot kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo hinihintay natin may pagtitiis. Ang mga bagay ng Espiritu po ay hindi nakikita. Ngunit hinihintay nating may pagtitiis at doon po nakalaga ang ating pag-asa. Sapagkat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya nga pag-asa, hope, umaasa ka na darating ang isang bagay sa kabila na hindi mo nakikita. Mga kapatid, sumasampalataya po tayo sa buhay na walang hanggan. Sa isang perpektong syudad ng bagong Jerusalem, sa isang bagong lupaing inihanda ng Diyos mula sa langit. Umaasa po tayo sa mga bagay na darating sa katapusan ng sanglibutan. Hindi po natin nakita, ngunit atin pong inasahan sapagkat atin pong sinampalatayanan. Kung ang tao po ay mahalaga ang kanyang pagtitiwala at pag-asa sa buhay na ito, kahit sabihin po natin na marami po kasi ngayon na yung tinatawag na religious trending o trend ng religion o trend ng religious organization, lagi pong ipinofocus kung ano yung nakikita. Malaking simbahan, malaking organisasyon, malawak na kilusan, o kaya naman ay ang pag-asa po ng tao kay Kristo, gagaling sa karamdaman. Hindi mo masama na gumaling sa karamdaman. Ngayon, kaya ka umanig dahil sa gagaling ka sa karamdaman. O kaya ka umanig dahil malaki ang nakita mong simbahan. Kaya ka umanig ay dahil sa pangako ng pastor sa iyo ay aalisin ang sumpa ng kahirapan. Mag-a-abroad ka, gaganda ang buhay mo. Sabihin po natin na umasa ka kay Kristo dahil sa buhay laman. Ano po ang paliwanag ng Biblia? Unang Korinto 15:39. Ganito ang ating may titiyak, mga kapatid. Hindi ang lahat ng laman ay 15:19. Kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Bakit po ang pag-asa natin kay Kristo ay hindi sa buhay na ito? Si Kristo mismo ang may sabi, sa sanlibutan ito, marami kayong kapighatian. Papatayin kayo, dadaling kayo sa bilangguan. Itatakwil kayo ng mga tao. Susumpain kayo ng mga tao. Iuusigin kayo. Marami kayong kahirapan. Ang kahirapan po ay karamdaman, kalungkutan, pagkabigo sa buhay, pagbagsak ng iyong ekonomiya. Nasa karukhaan, isang uri po ng kahirapan niya. Ngayon, kaya ka maglilingkod sa Diyos dahil sa gusto mong yumaman. O kaya ka maglilingkod sa Diyos dahil sa yung inasahan mo ay sa mga bagay sa buhay na ito. Lalo tayong kahabag-habag sa lahat ng mga tao. Bakit? Yung po namang wala kay Kristo nabubuhay din Pero yung na kay Kristo, nabubuhay ka, pero inasahan mo doon, hindi mahihiwalay ka. Mahihiwalay ka sa katwiran ng Diyos. Walang mapala. Kung ang pag-asa po natin ay mga bagay ng laman. Hindi po natin sinasabi na hindi natin kailangan na kumain. Hindi po natin sinasabi na hindi natin kailangan ng maghanap buhay. Ang sinasabi po natin, yung ating faith ay hindi sa material na nakikita o sa mga bagay sa buhay na ito. Sa 63 na aklat ng Juan ay ganito po ang ating maritiyak, mga kapatid. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Mga kapatid, alin po ang bumubuhay? Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Kaya pag buhay ang Espiritu mo, malakas ang Espiritu mo, meron kang Espiritong lumalaban, buhay ka. Bakit? Sapagkat ipinagkakalob din sa'yo ng Diyos ang pamamaraan upang ikaw ay mag-survive. Ang mga Kristiyano po, survival yan sa buhay na ito. Pero ang Espiritu ang bumubuhay sa laman, wala ro anumang pinakikinabang. Bakit? Bakit po walang pinakikinabang? Naging mayaman ka,
makapangyarihan ka, pinakakilala ka. Para kang halimbawa si JPE, si Juan Ponce Enrile. Isa sa pinakamayaman sa Pilipinas, sa huling wakas, ano po ang nangyari? Nakakulong. May pneumonia. Pagdating na araw, mamatay. Ano po ang mangyari doon? Di wala ring halaga o saysay ang buhay. Si Ferdinand Marcos, ang mga tao makapangyarihan, patay din eh. Sapagkat wala pong nagiging pakinabang, ay ang may pakinabang lang po ay ang pagsasanay sa laman. Unang Timoteo 4 at ang talata ay 8. Ganito po ang nakasulat, sapagkat sa pagsasanay ng katawan, may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ibig sabihin, ang nagsanay ka ng kabanalan, pinakikinabangan mo rin sa buhay na ito. At higit sa lahat, ang pakinabang ay sa buhay na darating. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo, mga kapatid. Kaya, sa larangan po ng pananampalataya, saan po ba inihentulad ni Apostol Pablo ang pagsasanay ng kabanalan upang makatiyak ng pangakong buhay na walang hanggan? Sa aklat po ng unang Korinto 9, talatang 26 ay ganito po ang ating matitiyak, mga kapatid. Ako may tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Mga kapatid, hindi po tsambahan ang pananampalataya. Hindi pwedeng swerte sa tsamba, mga kapatid, kundi yan po'y tiyakan dapat. Sumusuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. May points ang iyong ginagawa. So, may tiyak ang iyong ginagawa. At paano tayo makatitiyak sa bagay na ating ginagawa na may pakinabang sa buhay na ito at higit sa lahat sa buhay na darating? Alin po ba ang maling kaisipan na dapat itakwil ng tao upang sa kanya pong paggawa sa larangan ng pananampalataya ay siya'y nakatitiyak na siya'y maliligtas? Santiago 1:8, ganito ang nakasulat. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga lakad. Ang tao po na salawahan o hindi may dalawa akala, walang tiyak, may dalawa ang kanyang akala, ay wala raw tiyaga sa lahat ng kanyang ginagawa. Mga kapatid, kaya sa ganitong kalagayan po, paano po tayo makatitiyak ng ating ginagawa ay mahalaga at magkakaroon po ng pakinabang? 10:24 po na aklat ng unang Korinto. Pakinggan po natin at ganito ang nakasulat. Huwag hanapin nino man sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Kinakailangan po masunod natin ang kautusan ng Diyos. Ang kautusan po ng Diyos ay nahati sa dalawa. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya ang hahanapin mo ay ang ikabubuti ng kapwa. Sa gayon ay mawawala po. Paano mo bubuti ang iyong kapwa? Ipangaral mo ebanghelyo. Ipanghikayat mo ebanghelyo. I-share mo ang ebanghelyo. Ipangaral. Kaya sa pamamagitan ikanito ay ligtas kayo. Yun lang po ang paraan para ang ating pong kapwa ay makita natin ang ikabubuti. Sapagkat wala na pong bubuting paraan para sa ikabubuti ng ating kapwa maliban na maibahagi rin natin ng itong aral ng ebanghelyo. Wow, kapatid. Ngayon, nakikipagkumpare ka, ang nangyari ay kaibigan. Kabigan lang nangyayari. Ang paraan doon, huwag mo maging kaibigan, huwag mo rin maging kaaway. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Kung ayaw sumama sa iyo, okay lang. Pero hindi naman dapat na ang mangyari, sa halip na siya ang mapasama mo, ikaw pang sasama sa kanya. Pagdating ng linggo, hindi ka kasama dahil sa naimbitahan ka sa birthday. Mali pong application, ikabubuti ng kapwa yun. Sumasama ang iyong pakikipagkapwa dahil sa sumasang-ayon ka sa maling gawain. Kaya sa ganitong kalagayan, mga kapatid, mga kaibigan, bakit po dapat palahalagahan ng salinggo ng Diyos ang lahat ng doktrina ni Kristo sa ikababanal ng mga lingkod na nakapaloob sa pananampalatayang Kristiyano? 2:10 na aklat ng Santiago ay ganito ang nakasulat.
Sapagat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Ang paglilingkod po sa Diyos, kinakailangan ay kompleto. Maging sakdal, hindi po kulang. Pag nagkulang na isa, nagiging makasalanan sa lahat. Sinampalatayaan mo lahat ng utos, nakalimutan mo ang pagsamba, dinaliwala mo ang pagsamba, tumaligod ka sa Diyos. Sinampalatayaan mo lahat ng utos, ngunit hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, nabaliwala ang lahat ng iyong ginawa. Sapagkat hahanapin po ng ating Panginoong Diyos ang kumpletong pagganap o paggawa. Sa aklat ng Mikas 6 at ang talatay 8, ganito po ang ating matitiyak mga kapatid. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan, lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Hindi lang po ang pagiging pagkapakababa. Kinakailangan po natin na pahalagahan ng kaawaan. At higit sa lahat, ganapin, sundin na may kaganapan, sundin complete na pagsunod. Sapagkat yung kumpleto pong pagsunod, hindi po tayo nagdadagdag, hindi po tayo nagbabawas. Mga kapatid, yan po ang tunay na pananampalataya. 12:32 na aklat ng Deuteronomio. Ganito po ang ating matitiyak, mga kapatid. Kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo, siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Mga kapatid, ang Diyos po may kumpletong kautusan. Dapat po nating sundin, pahalagahan, huwag po tayo gagawa ng ating sariling akala. Yung mabuting akala ang kinakailangan. Alin po ba yung mabuting akala? Yung bagay na mabuti ng Diyos. Yung kumpletong pagsunod, mga kapatid, yung nakasang-ayon po sa Ebanghelyo ni Kristo, wala po tayong pipiliin doon. Hanggang sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan. Mga kapatid, yan ang ikaliligtas ng tao. Sapagkat sa pamagitan po nito, nakatitiyak po tayo ng ating pananampalataya, kompleto. Makapagliligtas at maghahatid sa atin sa malaking pakinabang. Pakinabang hindi lamang po sa buhay na ito, kundi higit sa lahat sa buhay na darating. Sa buhay po ito, kinakailangang panatag tayo, mga kapatid. Ano man ang bagay na dumarating, kinakailangan huwag po tayo labis na mababahala para kalimutan natin ang ating pananampalataya. Mabuhay po tayong tulad ng ating Panginoong Hesus na nabuhay, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. At matapos na sinapako sa krus at sa huling higit ng kanyang balikan, ang kanyang sabi sa Ama, Father, it is finished. At nalagot ang kanyang hininga, naganap na. Sapagkat yung buong kautusan ng mga propeta, ni kahit isang kudlit ay wala siyang binawas patungkol sa tungkuling kanyang gagampanan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sapagkat yun ang simbolo, yun ang larawang kinakailangan magawa natin upang tayo po'y maging kalugod-lugod sa Diyos tulad ng kanyang anak na nagmasunurin, ganapin ang lahat ng kautusan na nakasulat sa kautusan ng mga propeta patungkol sa kanya hanggang sa kamatayan. Hanggang dito po at kapaypanawa ang sumating lahat. Kapatid, mga kaibigan, at mga kabayang naabot ng pamahayag na ito.